Now, maaaring tinatanong mo, ano-ano ba yung mga kailangan kong sundin? Kaibigan, lahat ng sinasabi sa'yo ng Diyos, kailangan mo sundin. Marami yon. Pero magbibigay lang ako sa'yo ng 3. Una, lead your family to God. Sabi sa Deuteronomy 6:6-7, ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ayon sa study sa Amerika ay maraming kabataan ang hindi na bumalik sa church matapos silang mag-graduate sa kolehiyo. At ang conclusion nila ay maaaring hindi ginawa ng kanilang mga magulang ang kanilang part bilang spiritual leader. Kaya nga sabi sa talata sa mga magulang ay isa sa puso nila mismo muna ang salita ng Diyos. And then, pangalawa, matapos nilang matutunan, mailagay sa puso nila ang salita ng Diyos, ituturo naman nila ito sa kanilang mga anak. Pag-uusapan nila ito kahit nasaan sila, sa bahay, sa pamamasyal, sa restaurant, o kahit anong ginagawa nila. Then, pangalawang susundin natin, forgive everyone, no exceptions. Kaibigan, maaaring ayaw mong pakinggan yung katotohanan na ito dahil nagkakaroon ka ng struggle sa pagpapatawad. Pero kung gusto mong ipakita sa Diyos ang iyong pagmamahal, susunod ka sa sinasabi niya. Sabi sa Mateo 6:15, ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin papatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Ang ganda ng verse na ito. Hindi sinasabi sa verse na ito na ang hindi nagpapatawad ay hindi maliligtas. Hindi pinag-uusapan dito ang salvation. Kung hindi ang isang taong naligtas na talaga, ay magkakaroon ito ng bunga sa kanyang buhay. Siya ay magiging mapagpatawad at mapagmahal. Ang isang taong totoong nakatanggap ng kapanganakang muli ay matututong magpatawad dahil alam niya na minahal siya ng Diyos at pinatawad din siya. Kung hindi ka natututong magpatawad ay kaibigan, suriin mo ang iyong sarili. Kung totoo ba na naging ganap ang pag-ibig ng Diyos sa puso mo? Tinanggap mo na ba talaga ang kaligtasan? Si Pablo naintindihan niya ito na ang hindi pagpapatawad ay nanggagaling sa pride. Kasi iniisip natin na yung ating rights ay na-violate. Pero sabi niya, mag-ingat tayo. Ingatan natin yung ating sarili na huwag mahulog sa trap ng pride. Sabi ni Pablo sa mga Gawa 24:16, kaya't pinagsisikapan kong laging maging malinis ang aking budhi sa harap ng Diyos at ng tao. Kaibigan, masasabi mo ba sa iyong sarili na malinis ang aking konsensya sa harap ng Diyos at sa tao? Na wala kang kinikimkim na sama ng loob sa ibang tao? Maring sinasabi mo, napatawad ko naman siya eh. Pero sa tuwing meron siyang nasasabi o meron kang naririnig patungkol sa kanya, ay iniisip mo na naman na meron siyang masamang balak sa iyo, meron siyang masamang gagawin laban sa iyo. Kaya galit na galit ka na naman sa kanya at hindi mo siya mapalaya sa iyong puso. Kaibigan, suriin natin yung ating sarili. Pagsikapan nating laging malinis yung ating konsensya sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Kaya nga sabi ni Pablo sa Filipos 1:10, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan. Narealize ko na ang hindi pagpapatawad, pagganti o pagchichismis ay palaging patungkol ito sa sarili. Ang focus nito ay sa sarili. Kaya kung gusto mong ipakita sa Diyos na mahal mo siya, ay tatakwil mo ang iyong sarili. Magpapatawad ka at susunod kahit pa ang isang tao na yon ay hindi humingi ng sorry o hindi niya inadmit yung kanyang pagkakamali o hindi man lang siya nag-a-apologize sa iyo o kahit pa valid yung reason mo para magalit sa kanya o kahit pa hindi nila deserving yung pagpapatawad mo ay ine-expect ng Diyos sa iyo. Inaasahan niya na magpapatawad ka. Hindi ito isang option, kung hindi ito ay isang command. Ito ay isang utos. Ang isang Kristiyano, ang isang alagad ng Panginoong Hesus na nagmamahal sa Diyos, ay papakawalan niya lahat ng kanyang pride, ng kanyang rights, para lamang sumunod sa Diyos. Tandaan mo ito, kaibigan. Ang pagpapatawad ay hindi pagsasabi na ang taong naka-offend sa'yo ay tama siya. No, hindi yun. Kung hindi ang pagpapatawad ay dalawang bagay. Una, ito ay pagsunod mo sa utos ng Diyos dahil ikaw ay anak niya. Ang tatay mo sa langit ay nagpatawad din sa'yo at marapat kang magpatawad. Ito yung kanyang puso. Ang pangalawa ay ang pagpapatawad ay instrumento para ikaw ay makawala sa bondage
ng pagkapuot at paghihiganti. Pangatlong bagay na susundin natin ay spread the message of the gospel. Sabi sa Marcos 16:15 at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Kaibigan, kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos ay susunod ka sa inuutos niya sa iyo na ipangaral mo ang magandang balita sa lahat ng tao. Hindi mo kailangan maging preacher. Hindi mo kailangan maging missionary para ibahagi ang mabuting balita sa Diyos. Kung alam mo kung paano ka naligtas, ay meron kang responsibility ngayon na sabihin mo din sa iba kung paano din sila maliligtas. Hindi ibig sabihin na aantayin mo muna tawagin ka ng Diyos at sabihin niya sa iyo, ang mission mo ay pumunta sa ganitong lugar. Yun, doon, mag-mission ka doon. Hindi. Kung ikaw ay pumapasok sa opisina, andyan ang iyong mga katrabaho. Sila ang iyong mission field. Kung ikaw ay nasa eskwelahan, ang iyong mga kaklase, ang iyong mission field. Kung ikaw ay may kaibigan na nakakasama mo sa gym o sa kung anuman ang iyong recreation, ay sila ang iyong mission field. Tandaan mo kaibigan, na kahit saan o kung anuman ang ginagawa mo, ay pwede mong tuparin ang utos na ito ng Diyos sa iyo, na ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Kaya ang tanong kaibigan, sino ang mga taong nadala mo sa Panginoong Yesus? Kung gusto mong patunayan sa Panginoong Yesus na mahal mo siya, ay gawin mo kung anong nais ng puso niya. Ang nais ng puso niya ay hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Alam mo, na-realize ko na kailangan nating maintindihan na gusto ng Diyos na sundin natin siya hindi para sa kanyang kapakanan, kundi para sa ating sarili. Gusto niya na iwasan natin yung disappointment sa buhay. Gusto niya na makaiwas tayo sa trap na hindi natin matupad yung layunin niya para sa ating buhay. Kaya sinasabi niya sa atin na sumunod tayo. Kasi kung susunod tayo, gaya ng pagsunod na ginawa ng Panginoong Yesus sa kanyang Ama, magkakaroon tayo ng kagalakan. Magkakaroon tayo ng satisfaction. Kagaya ng kagalakan at satisfaction ng Panginoong Yesus nung natupad niya ang pinapagawa sa kanya ng kanyang Ama. Nakakalungkot kasi minsan ang nagiging excuse natin para hindi sundin ang Diyos sa pag-share natin ng gospel ay yung reasoning na nagpe-pray naman ako eh. Hindi ko masunod si Lord sa punto na yan, pero nagpe-pray naman ako. Kaibigan, wag mong gawing excuse ang pagpipray para hindi ka sumunod. Kung mahal mo ang Diyos, ay sumunod ka. Sabi ni Stud City, we Christians too often substitute prayer for playing the game. Prayer is good, but when used as a substitute for obedience, it is nothing but a blatant hypocrisy, a despicable Phariseeism. To your knees, man, and to your Bible. Decide at once. Don't hedge. Time flies. Cease your insults to God. Quit consulting flesh and blood. Stop your lame, lying, and cowardly excuse. Enlist. Kaibigan, gusto mo ba lumaya sa bondage ng idleness, deception, at kawalan ng purpose? Practice obedience consistently. Lahat tayo gusto natin ng freedom, pero hindi tayo magkakaroon ng kalayaan kung hindi tayo susunod at magagawa ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Sabi ni Henrietta Mears, a bird is free in the air. Place a bird in the water and he has lost his liberty. A fish is free in the water, but leave him on the sand and he perishes. He is out of his realm. So young people, the Christian is free when he does the will of God and is obedient to God's command. This is as natural a realm for God's child as the water is for the fish or the air for the bird. Kaibigan, ang freedom ay ang masunod natin ang Diyos. Ikaw at ako ay anak ng Diyos. Kapag napipigilan ka gawin ang bagay na ginagawa ng natural na anak ng Diyos at natural na follower ng Panginoong Yesus, ay ikaw ay nakakulong. Wala kang kalayaan. Akala mo ay nagagawa mo ang gusto mo dahil malaya ka, pero sa totoo lang ay nasa kulungan ka at yan ang magpapahamak sa iyo. Kaibigan, simulan mo ito gawin. Practice obedience consistently at ikaw ay magkakaroon ng freedom. Marahil gusto mo ding maging malaya. Kaibigan, hindi ka nilikha ng Diyos para mamuhay na malayo sa Kanya. Nilikha ka niya para mahalin niya at mahalin mo rin siya pabalik. Kung hindi ito natutupad sa buhay mo, ay nakakulong ka pa rin hanggang ngayon.
Kaibigan, ito na yung pagkakataon mo upang maging malaya at maging anak ng Diyos. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus na siya ang nagbayad ng kasalanan mo sa krus at ikaw ay bibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Papatawarin niya ang lahat ng kasalanan mo. Kahit nasan ka ngayon, ay ipahayag mo ang iyong pagsuko sa Kanya. Ipahayag mo yung pananampalataya mo sa Kanya. Paano mo ito gagawin? Ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus sa pamagitan ng isang panalangin. Kahit nasan ka ngayon, sabihin mo sa Kanya ng buong taimtim at pananampalataya. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na yung aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo ako na i-prioritize kita sa aking buhay. Tulungan mo ako na pagnasaan kita sa aking buhay. Tulungan mo din akong patuloy na sumunod sa iyo. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. If you will make time with God your first priority, everything else in your life will fall into place. Kaibigan, kung gagawin mong una ang Diyos sa iyong buhay, ay may sasaayos ang lahat ng mga bagay at aspeto patungkol sa iyong buhay. Kung uunahin mo siya sa iyong buhay, ay may papakita mo sa Kanya na siya talaga ang mahal mo. Kaya nga, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, ay una, prioritize your relationship with God. And then pangalawa, earnestly desire Him. Pagnasaan mo siya at hindi ang mga temporal na bagay. And then pangatlo, practice obedience consistently. Sumunod ka kahit mahirap dahil ito magpapakita na talagang mahal mo siya. At kapag ginagawa mo ito, ay magkakaroon ka ng freedom, magkakaroon ka ng fulfillment, magkakaroon ka ng kagalakan, magkakaroon ka ng satisfaction. Bakit? Dahil nagagawa mo ang purpose ng iyong pagkalikha. Iyon ay ang mahalin ka ng Diyos at mahalin mo rin siya pabalik. Next week ay Lord willing ay pag-aaralan naman natin kung paano magmahal ng gaya ng pagmamahal ng Panginoong Hesus sa ibang tao. Ito ay sa pagtatapos ng ating series sa The Love Journey. God bless!